Maligayang pagbabalik sa panonood sa ating aralin sa asignaturang Pilipino. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral sa asignaturang Pilipino. Kabilang dito ang mga paksang aralin na ginamit natin sa talakayan. Ang balik-aral na ito ay magiging bahagi ng nalalapit na first periodic test. Ito ay kabilang pa rin ng unang quarter. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, share, and turn on your notification bell upang maging updated sa lahat ng magiging aralin. Narito ang mga dapat tandaan sa ating pagbabalik-aral ng mga paksang aralin na ginamit natin sa unang quarter. Una, tandaan ang bawat ideya ng tanong. Ikalawa, huwag kabisaduhin ang tanong at sagot. Ito ay dapat isinasa isip. Ikatlo, matutong magbasa ng panuto. Para sa unang bahagi ng ating pagbabalik-aral, narito ang panuto. Iugnay ang nasa hanay A sa tamang sagot sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Gamitin ang bawat titik ng isang beses lamang. Paalala mga bata, kung ganitong uri ang panuto, nararapat lamang na basahing mabuti ang bawat bilang at pangungusap upang hindi magkamali sa pagpili ng sagot. Simulan na natin. Unahin natin ang mga pangungusap sa hanay A. Para sa unang bilang, layunin ng patalastas tungkol sa bumili lokal ng produkto. Ikalawa, pangunahing ideya ng balita ukol sa kalinisan sa barangay. Ikatlo, detalye mula sa ulat panahon na nagbababala ng malakas na ulan. Ikaapat, layunin ng babala sa palaruan na bawal magtapon ng basura. Ikalima, mahahalagang impormasyon sa poster tungkol sa pagbabakuna. Para naman sa hanay B, narito ang inyong mga letra na pagpipilian. Titik A, maghanda ng payong at kapote bago lumabas ng bahay. Titik B, may petsa, oras at lugar ng libreng bakuna para sa lahat ng bata. Titik C, himukin ng lahat ng suportahan ang produkto ng sariling bayan. Titik D, panatilihin ang kalinisan at kaligtasan ng mga bata sa palaruan. At titik E, ang barangay ay nagsagawa ng clean-up drive upang maging malinis ang kapaligiran.
Para sa unang bilang, layunin ng patalastas tungkol sa bumili ng lokal na produkto. Ang wastong sagot ay titik C. Himukin ang lahat na suportahan ang produkto ng sariling bayan. Para sa ikalawang bilang, pangunahing ideya ng salitang ukol sa kalinisan sa barangay. Ang wastong sagot ay titik E. Ang barangay ay nagsagawa ng clean-up drive upang maging malinis ang kapaligiran. Para sa ikatlong bilang, detalye mula sa una't panahon na nagbababala ng malakas na ulan. Ang wastong sagot ay titik A, maghanda ng payong at kapote bago lumabas ng bahay. Para sa ikaapat na bilang, layunin ng babala sa palaruang bawal magtapon ng basura. Ang wastong sagot ay titik D, panatilihin ang kalinisan at kaligtasan ng mga bata sa palaruan. Para sa ikalimang bilang, mahahalagang impormasyon sa poster tungkol sa pagbabakuna. Ang wastong sagot ay titik B. May petsa, oras at lugar ng libreng bakuna para sa lahat ng bata. Para sa susunod na bahagi ng balik-aral, narito ang panuto. Basahin at unawain ang tanong. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Sa ganitong uri ng panuto mga bata, maglaan ng oras upang basahin ng mabuti ang mga pangungusap sa tanong at pagpipilian. Para sa ika-anim na bilang, alin sa pares ng mga salita ang magkasing kahulugan? Titik A, mabait, maamo. Titik B, masungit, mabait. Titik C, mabagsik, maamo. O titik D, mataas, mababa. Ang wastong sagot ay titik A, mabait, maamo. Kapag sinabi nating magkasing kahulugan, ito ay dalawang salita na may parehong ideya ng kahulugan. Para sa ikapitong bilang, ano ang salitang ugat ng salitang kilos na pagbabasa? Titik A, babasahin. Titik B, basa. Titik C, babasa. Titik D, bumasa. Ang wastong sagot ay titik B, basa. Para sa ikawalong bilang, ang karuwagan ay di sukatan ng pagkatao. Ano ang kasalungat ng salitang may salungguhit? A. Kagalingan. B. Katapangan. C. Kabaitan. O D. Kagandahan. Ang wastong sagot ay titik B, katapangan. Narito ang susunod na tanong. Ito ay elemento ng tekstong naratibo na nagbibigay buhay sa pangyayari. Titik A, pamagat. Titik B, tagpuan. Titik C, tauhan. O titik D, wala sa nabanggit. Ang wastong sagot ay titik C, tauhan. Narito ang ikasampung tanong. Si Haring Araw ay kilala sa pagiging mapagmataas at makapangyarihan. Hindi niya pinapansin ang hinaing ng kanyang nasasakupan. Anong katangian mayroon ang hari? Titik A, mapagkumbaba. Titik B, mapagmataas. Titik C, maaasahan. O titik D, matalino.
Para sa susunod na bahagi ng pagbabalik-aral, ang panuto ay basahin at unawaing mabuti ang pangungusap. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Paalala mga bata, sa ganitong uri ng panuto, siguraduhin na ang isasagot ay ang kompletong salita ng tama at mali. Kung ang ilalagay ninyo ay ang letrang T at letrang M, kayo ay magkakaroon ng maling puntos. Para sa bilang 11, ang panandang una, pangalawa, at sa wakas ay halimbawa ng pananda sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Ika-12 tanong, ang bunga ay sumunod sa unang pangyayari. Ika-13 tanong, ang salitang kilos ay tinatawag ding pandiwa. Para sa ika-14 na tanong, ang paggamit ng tamang pananda ay nakatutulong upang maging malinaw at organisado ang pagpapahayag ng ideya. Para naman sa ika-15 tanong, ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na tuldok. Para sa ika-11 tanong, ang wastong sagot ay tama. Sa ika-12 tanong, ang sagot ay mali. Para sa ika-13 tanong, ang wastong sagot ay tama. Sa ika-14 na tanong, ang wastong sagot ay tama. Para sa ika-15 tanong, ang wastong sagot ay tama. Para sa susunod na bahagi ng balik-aral, narito ang panuto. Basahin at unawain ang tanong.
Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Sa ganitong uri ng panuto mga bata, maglaan ng oras upang basahin ng mabuti ang mga pangungusap sa tanong at pagpipilian. Para sa ikalabing-anim na tanong, kung makakakita ka ng poster na may larawan ng naglilinis ng paligid at nakasulat na magtulungan tayo para sa malinis na barangay, ano ang layunin nito? Titik A, magpasaya ng mga bata. Titik B, himukin ang lahat na makiisa. Titik C, mag-imbita sa salo-salo. Titik D, turuan ng bagong kanta. Ang wastong sagot ay titik B, himukin ang lahat na makiisa. Narito ang ikalabing-pito na tanong. Ano ang mga paraan na ginagamit sa pagbibigay ng babala? Titik A, radyo, telebisyon, pasalita, nakalimbag, social media. Titik B, kwento, balita. Titik C, radyo, alamat, aklat. Titik D, telebisyon, cellphone, o radyo. Ang wastong sagot ay titik A, radyo, telebisyon, pasalita, nakalimbag, social media. Para sa ikalabing-walong tanong, nakita mong basa ang sahig ng pasilyo. Alin sa mga babalang ito ang pinakamainam na ilagay? Titik A, bawal magdala ng payong. Titik B, huwag magtapon ng basura. Titik C, mag-ingat, madulas. O titik D, bawal tumakbo. Ang wastong sagot ay titik C, mag-ingat, madulas. Narito ang ikalabing-siyam na tanong. Ano ang panag-uri sa pangungusap na ang bata ay nakakaawa? Titik A, ang. Titik B, bata. Titik C, ay. O titik D, nakakaawa. Ang wastong sagot ay titik D, nakakaawa. Para sa ika-20 tanong, ano ang magiging bunga kung patuloy na magpuputol ng puno ang mga tao? Titik A, gaganda ang panahon. Titik B, magbabaha sa mga mababang lugar kung may bagyo. Titik C, magiging maganda ang tanawin. Titik D, hindi na magbabaha sa Maynila. Ang wastong sagot ay titik B, magbabaha sa mga mababang lugar kung may bagyo. Para sa susunod na bahagi ng pagbabalik-aral, narito ang panuto. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Paalala sa inyo mga bata, unawain at basahing mabuti ang detalye ng kwento na nakalaan para sa inyo upang matutunan, masagutan ang mga tanong at makuhanan ng sagot ang kwento na inyong binasa.
Narito ang kwentong ating babasahin. Ang pamagat nito ay Ang Panalo ni Arnel. Si Arnel ay mahilig tumakbo ngunit palaging nauuna mula sa hulihan sa tuwing may paligsahan sa paaralan. Sa bawat takbuhan, siya'y hinihingal at pawis na pawis bago makarating sa dulo. Kaya ngayong taon, nagpasya siyang magsanay araw-araw upang baguhin ang kanyang kapalaran. Bago sumikat ang araw, tatakbo na si Arnel sa kalsada, humahabol sa malamig na simoy ng hangin at nakikipag-unahan sa mga ibon sa himpapawid. Ginawa rin niya itong araw-araw bago pumasok sa paaralan. Unti-unting lumakas ang kanyang katawan at tumibay ang kanyang loob. Dumating ang araw ng palarong pambata. Mabilis ang mga kalaban, ngunit hindi siya sumuko hanggang sa huling hakbang. Paglampas niya sa linya ng pagtatapos, nalaman niyang nanalo siya ng ikatlong pwesto. Ngumiti ang kanyang guro at sinabi, "Hindi lamang medalya ang panalo mo ngayon, Arnel. Panalo ka dahil ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya." Para sa ika-21 tanong, ano ang pinakamahalagang aral na makukuha sa kwento ni Arnel? Titik A, ang mahalaga ay ang medalya lamang. Titik B, panalo ang lahat ng sumasali. Titik C, ang pagsisikap at determinasyon ay nagdudulot ng tagumpay. O titik D, mas mabilis ang mga ibon kaysa tao. Ang wastong sagot ay titik C. Ang pagsisikap at determinasyon ay nagdudulot ng tagumpay. Para sa susunod na tanong, kung ikaw si Arnel, anong damdamin ang mararamdaman mo matapos manalo ng ikatlong pwesto matapos ang matinding pagsasanay? Titik A, walang pakialam. Titik B, kasiyahan at pagmamalaki. Titik C, pagkainis. O titik D, pagkabahala. Ang wastong sagot ay titik B, kasiyahan at pagmamalaki. Narito ang bilang 23. Sa tunay na buhay, paano mo maipapakita ang determinasyon tulad ni Arnel? Titik A, itigil agad ang pagsubok kapag nahirapan. Titik B, hintayin na lang ang susunod na pagkakataon. Titik C, magplano at magsanay ng tuloy-tuloy. Titik D, magpahinga na lamang araw-araw. Ang wastong sagot ay titik C, magplano at magsanay ng tuloy-tuloy. Para sa ika-24 na tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Titik A, guro ni Arnel. Titik B, mga ibon. Titik C, Arnel. O titik D, kalaban sa tauhan. Ang wastong sagot ay titik C,
si Arnel. Para sa ika-25 tanong, batay sa kwento, ano ang pangunahing suliranin ni Arnel bago siya magsanay? Titik A, lagi siyang nauuna sa takbuhan. Titik B, lagi siyang nauuna mula sa hulihan tuwing paligsahan. Titik C, wala siyang sapatos. O titik D, hindi siya marunong tumakbo. Ang wastong sagot ay titik B. Lagi siyang nauuna mula sa hulihan tuwing paligsahan. Para sa susunod na tanong, si Lisa ay bumili ng masustansyang pagkain sa kantina. Ano ang ibig sabihin ng salitang masustansya? Titik A, mataas sa asukal. Titik B, mayaman sa sustansya at bitamina. Titik C, mababa sa bitamina. O titik D, luma na. Ang wastong sagot ay titik B, mayaman sa sustansya at bitamina. Para sa ika-27 tanong, alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na kahulugan ng salitang masigasig sa pangungusap? Masigasig siyang tumulong sa paglilinis ng paaralan. Titik A, tamad. Titik B, masipag at masigla. Titik C, walang gana. O titik D, mabagal. Ang wastong sagot ay titik B, masipag at masigla. Para sa susunod na tanong, si Binibining Cruz ay masipag na guro sa paaralang Andres Bonifacio. Ano ang kahulugan ng salitang binibini? Titik A, gurong may asawa. Titik B, dalagang guro. Titik C, matandang guro. O titik D, lalaking guro. Ang wastong sagot ay titik B, dalagang guro. Para sa ika-29 na tanong, alin sa mga pangungusap ang nagpapakita ng tamang paggamit ng salitang dinaglat? Titik A, Ginang Marcelo. Titik B, Barangay Santa Cruz. Titik C, Dr. De Guzman. O titik D, Pangulong Aguinaldo. Ang wastong sagot ay titik C, Dr. De Guzman. Para sa ika-30 tanong, alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng salitang pawisan batay sa pangungusap? Pagkatapos maglaro sa ilalim ng araw, pawisan si Lito. Titik A, malamig ang katawan. Titik B, malinis ang damit. Titik C, basa ng pawis. O titik D, walang pagod. Ang wastong sagot ay titik C, basa ng pawis. Narito ang susunod na tanong.
Batay sa konteksto, ano ang kahulugan ng magalang sa pangungusap? Magalang na bumati si Nika sa kanyang guro tuwing umaga. Titik A, laging nauuna. Titik B, may respeto sa kapwa. Titik C, laging seryoso. O titik D, masigla sa lahat ng oras. Ang wastong sagot ay titik B, may respeto sa kapwa. Para sa tanong na ika-32, isang umaga na kasabay mo ang inyong punong guro sa pagpasok, ano ang sasabihin mo? Titik A, hello po. Titik B, hi po. Titik C, magandang umaga po. Titik D, magandang gabi po. Ang wastong sagot ay titik C, magandang umaga po. Para sa bilang na ika-33, sa isang kwento, ang isang tauhang laging tumutulong sa kanyang kapitbahay ay maituturing na titik A, matulungin, titik B, mabagal, titik C, tamad, o titik D, walang pakialam. Ang wastong sagot ay titik A, matulungin. Narito ang susunod na tanong. Ano ang sanhi sa pangyayari? Kumain si Roy ng maraming candy kaya sumakit ang kanyang ngipin. Titik A, kumain ng maraming candy. Titik B, sumakit ang ngipin. Titik C, kumain si Roy. O titik D, maraming candy. Ang wastong sagot ay titik A, kumain ng maraming candy. Para sa susunod na tanong, ano ang tawag sa bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan? Titik A, simuno. Titik B, panag-uri. Titik C, pangatnig. O titik D, parirala. Ang wastong sagot ay titik A, simuno. Para sa susunod na bahagi ng ating pagbabalik-aral, narito ang panuto. Pagsunod-sunurin ang pangyayari sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gamitin ang titik A hanggang titik E. Mga bata, sa bahaging ito, pagmasdan mabuti ang bawat larawan. At sa inyong isip, pagsunod-sunurin ninyo ang pangyayaring nakikita ninyo sa bawat larawan at gamitin ang titik A bilang unang pangyayari at titik E ang huling pangyayari.
Narito ang mga wastong sagot. Ang magsisilbing titik A ay ang bilang 40 o 40. Ito ang unang pangyayari. Ang magsisilbing titik B ay ang bilang 36 o 36. Ito naman ang ikalawang nangyari. Ang magsisilbing titik C ay ang bilang 38 o 38. Ito ang ikatlong nangyari. Ang magsisilbing titik D ay ang bilang 37 o 37. Ito ang ikaapat na nangyari. Ang magsisilbing titik E ay ang bilang 39 o 38. Ito naman ang huling nangyari sa limang larawan. Dito nagtatapos ang ating pagbabalik-aral sa asignaturang Filipino. Paalala ko sa inyo mga bata, dagdagan ang inyong kaalaman sa pagbabalik-aral sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong mga libro, modules, panunood ng video lesson, at pagbabasa ng inyong mga leksyon sa inyong mga notebook o kwaderno. Muli, ako si Teacher Crisel, ang inyong guro sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam!